down from the heavens to water the earth, to make it fertile and fruitful. At ganoon din po ang kanyang salita na pinapadala niya upang tayo din po ay lumago at mamunga ng marami. At hindi lamang po ang mga magagandang bagay ang may kahulugan, kundi pati na rin ang mga hindi kaaya-aya. Ang ating po mga pagdurusa, ang ating mga pagsubok, mga hinagpis at kalungkutan. Pinahayaan po na mangyari ito ng Diyos sapagkat sa pamamagitan nila, kapag tayo daw po ay tatatag, ay makakamit din natin ang kaluwalhatian ng kanyang kaharian. That is why, in the second reading, St. Paul encourages those who hear him to remain steadfast and faithful to the Lord, even amidst the slavery of corruption, as we wait for the redemption of our bodies. Even these bad things, God sends to teach us to go beyond this world, to hope for something greater than the material. Kaya, nasa atin po ang pasya kung mananatili ba tayo sa pananampalataya o sumuko na lamang sa tawag ng mundo. And in our gospel, Jesus recounts the parable of the seeds at talinghaga ng mga binhi, that the sower sows his seeds randomly, falling into different situations and different circumstances. In some places, it grows, in others, it withers, and in some others, the seed just didn't stand a chance. At ganun daw po sa kung paano magbigay ng grasya at biyaya ang Diyos. Kahit saan, walang pinikilig at walang pinapaboran. Sa talinghaga na ito, hindi po tayo ang binhi. We are not the sower and we are also not the seed, but we are the soil. The different kinds of soil, depending on how we accept the seeds that God has sown to us. Ang tanong po ay kung paano natin tinatanggap ang kanyang grasya at biyaya na hinahasik niya sa bawat isa sa atin. And friends, all our experiences, the good as well as the bad, are God's seeds of loving presence in our lives. Hinahasik po niya ang kanyang biyaya ng pagmamahal, ng grasya at pagpapatawad sa bawat sitwasyon at sa bawat karanasan. Sometimes, we are like the soil in the pathway. We fail to appreciate our experiences and we miss to see the meaning of what we are going through. Other times, we are like the rocky soil. Mabilis tumubo, ngunit hindi tumatagal dahil kulang sa ugat. At minsan, tayo din po ay ang masaganang lupa. Napapagyaman natin ang ating mga karasan at leksyon sa buhay. Nakakapamunga tayo ng marami para din sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, palagi po natin isipin na lahat ng ito ay galing sa Panginoon at nasa ating mga kamay kung paano po natin sila tinatanggap. Pero minsan din ako, nakakalimutan natin ang kanyang presensya. Sometimes, we focus too much on the joy or on the pain that we miss to see that God is with us in all that we are going through. Kapag naging halimbawa po, kapag naging matagumpay tayo sa buhay, minsan ay inaakala natin na naabot natin ang ating kaluwalhatian, na nakamit natin ang tagumpay dahil lamang sa ating angking galing at kakayahan. At kadalasan, kapag nakatingin tayo ng tagumpay, nagiging makasarili tayo at mayabang. We become proud and greedy and selfish. Naging mabatong lupa din tayo na tinatanggap ang salita ng Diyos, pero hindi natin napapalalim sa ating buhay, kaya madali po itong mamatay at mawalan ng halaga. At sa ating po mga mapapait na mga karanasan, sa ating dalamhati at kahirapan, kapag ang nakikita lamang natin ay hirap at ang pait, minsan inaakala natin na iniwan tayo ng Diyos, na wala siyang pakialam sa atin. We become bitter and angry and hopeless. Naging lupa tayo sa daanan, matigas
at walang buhay, at tinatanggihan ang bigit ng grasya ng Diyos. That is why, my brothers and sisters, we are called today to become the rich soil, ang lupa na masagana at puno ng buhay, marunong tumanggap ng salita ng Diyos at tumungahin ito para sa iba. And my friends, this is our challenge, that we become the rich soil upon which God's seed falls, producing fruit, 30 or 60 or 100-fold. To hear the Word of God and to accept it and to make it part of our lives. To show to others, to teach them that God is indeed alive in all our experiences and in all that happened to us. Sa sinabi nga po ni the late Pope Francis sa kanyang mensahe para sa mga kabataan at para po sa ating lahat, know it, believe it, and live it. And that is what it means to receive the Word of God, and make it bear fruit. Para po, kahit anuman ang ating mga pinagdadaanan, masaya man o mapait, hindi natin makakalimutan na galing ang lahat ng ito sa ating Panginoon. May mensahe po siya para sa atin at hindi niya tayo pinapabayaan. We can only find meaning in our journey in life when we see that God is with us. He has a plan for all of us. At sa sinabi nga po ng pari na nagturo sa atin to grow where we are planted. Sana ganoon din, patubuin din po natin at pagungahin ang salita ng Diyos na pumapasok sa ating tenga at sa ating mga puso. Ipakita po natin sa ating salita at gawa na tunay nga na masagana ang bunga ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen.